Okay mga master, nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan, dito sa may grotto, sa Our Lady of Lourdes Grotto, no? Para i-review itong si Honda ADV 160. Ano nga ba yung mga specs na nandito at bakit ko nga ba binili ito? So tara, samahan niyo ako mga master. Let's go! Okay mga master, good afternoon. Dito na naman tayo, si Under Moto. Alright. So for today's video mga master, tayo ay may re-reviewin na motor, which is itong si April. This is a Honda ADV 160. So i-review natin yung mga specs niya, ano yung mga naipakabit na natin, at syempre bakit ko siya binili, no? Bakit ito yung napili ko out of other na brands or other scooter. Okay, so malalaman natin ngayon kung bakit ko siya binili. So stay tuned lang kayo mga master. Alright? A few moments later. So meron din ako dating Click 125 tsaka Honda Beat na 110. So I guess masabi ko na talagang may power si Honda ADV 160 compare kay 125. Syempre given 125 yon. Then ngayon mga master, pupunta tayo dito sa grotto, dyan sa may Our Lady of Lourdes, sa may grotto, para i-review itong Honda ADV 160 natin. So stay tuned lang kayo, no? So isa sa mga nagustuhan ko rito kay ADV mga master, yung looks niya, forma. Since tayo ay minsan nag-off-road, and usually yung mga dinadaanan natin is mga rough road, bulbundukin. So ito, kaya sabi ko mas okay ka ako kung ADV ang kukunin, kasi yung kanyang gulong ay naka dual sport na rin. So pang off-road, pwedeng pang city driving, yan. So ganun kaganda ang gulong ng Honda ADV 160. So ito nga pala mga master, si Honda ADV 160, nakuha ko to 2 weeks ago. So ang tinatakbo na natin ngayon is 192 kilometers. Yan. Then yun, napakaganda, napaka-nimble ng kanyang handling. Hindi siya madaling tawag dito, hindi siya parang kapag may lumampas sa yung gano'n, hindi siya madaling hinahangin kasi medyo mabigat na rin siya. So unlike dun sa Honda Beat ko tsaka yung sa Honda Click 125 ko, magaan masyado yung kanyang curve weight. Yan. So napakaganda ng looks ng Honda ADV 160. Yan ang talagang sabi ko, ang lupit ka ako ng itsurahan nitong ADV na to. Ang galing ng ginawa ng Honda rito mga master. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng mga motor ko, Honda CB650R, and Honda Beat 110, and yung Honda Click na 125. Which is sa mga previous video ko, mapapanood nyo si Kaloy or yung Honda Click ko, palagi yun ang ginagamit ko, lalo na kapag ka namumundok ako. Yan, mga trail. Yung nung nag-trail kami sa Itogon, yun ang ginamit ko mga master, si Honda Click 125. Yan, mga master, kapag overtake ka, hindi siya bitin. So yun ang kagandahan sa kanya. A few moments later.
Okay mga master, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Our Lady of Lourdes sa may San Jose del Monte, Bulacan. For today's video, i-review po natin to. Si Honda ADV 160. Kakakuha lang natin 2 weeks ago. Okay, so si Honda ADV 160 mga master, meron siyang 157cc, single cylinder, single overhead cam, liquid cooled, 4 valves, 4 stroke na engine. So, hindi ka bibitinin ito ni ADV 160. Tapos, syempre, punta muna tayo sa panel mga master. So, pag inopen natin yung panel, mga master, push nyo lang to. Tapos, ikot. Then, push ulit, then ikot. Pag ganun. Yan. Ito sa kabila. Ito mga master, yung panel natin. Yan. So, makikita mo dyan yung traction control. So, marami to eh. Yan. Meron tayong traction control. Meron tayo dito na makikita nyo yung, kung napapansin nyo, hindi lang siya nailaw, battery indicator, high beam indicator, traction on, then traction off sa tabi niya. Then yung flasher, yung left and right na signal. Tapos dito sa may mismong panel mga master, makikita nyo dito yung time, then yung tachometer, speedometer, itong temperature, ambient temperature to mga master, hindi to engine temp. Kasi napapansin ko palagi siyang stay lang sa ambient temperature. Kasi kung engine to, mas mataas pa dapat dito. Then, dito naman, makikita nyo yung average consumption. Ayan, so nakikita nyo, 35.9 km per liter. Then, ito yung pinaka-odometer natin, yung nakaka 204 kilometers tayo. Then, yung fuel, fuel indicator natin. Okay? So, dito, meron kayong makikita dito na parang selector switch. Ito lang yan mga master. So, pag inangat-angat ko yan, so may papansin nyo, umaangat din yung parang line sa baba. So, ibig sabihin nun, sineselect mo yung mode na yon. So, pag sample, itong temperature, yung ambient temperature, kung gusto mo palitan siya, click mo lang yung right. Yan. So, pupunta na siya ngayon sa may battery indicator kung ilang volts pa. So, pwede mo siyang makita kung low bat na yung battery mo or paubos na. So, dito pa lang, mapapansin mo na, pwede ka na magpalit agad ng battery. Then, yan. So, check natin. Yan. So, dalawa lang naman yan. Then, dito sa kabila, so, ganun din. So, meron tayong consumption, then yung elapse. So, ito yung time na ginagamit mo yung motor. So, yan. Nakaka 11 hours na ba? O 11 minutes. So, yan. Ito yung average consumption natin. Then, dito sa baba, yung ayan, yung HSTC, ito yung tinatawag na Honda Selectable Torque Control. So, dito, pwede mo siyang i-off. So, pag i-off mo siya, long press mo lang to. Yan. Long press mo lang na ganyan. So, mapapansin nyo dito, lumabas na yung indicator na traction control off. Yun nga lang mga master, ang catch dito sa HSTC, kapag in-off mo yung traction niya ng naka-andar, so okay lang yon. Then pagka yung pinatay mo yung makina, then in-on mo ulit, mawawala ulit to. Kumbaga babalik sa default na mag-on yung traction control. So nilagay ni Honda yon para safety features niya yun. So automatic siya nag-on every time na magre-reset yung motor. Okay? So yun lang tayo dito sa panel. Okay, dito naman tayo mga master sa mga switches dito sa may handlebar. So ito, yung switch na to, ito yung para sa low beam at saka high beam. Then ito yung sa horn switch. So dito mga master, ito hindi na stock to. Ito. Kumbaga ito ay pina-install ko to para sa ating auxiliary lights. So ito yung mga switches niya. So 7 modes na switches or tinatawag nila na halo switch. Then, ito naman, pinakabit ko na rin. Syempre, Shopee. Lagayan ng cellphone to. Then, mayroon siyang dampener. No, vibration dampener. Tapos, dito sa kabila, nagpalagay rin tayo ng isang switch naman. Ito naman yung para sa, natin, horn. No? Pagka yung sinwitch ko yan na ganyan, so, mag-switch siya sa loud horn. Then, pag sinwitch back ko, ito naman yung mag-switch naman siya sa stock horn. Then, dito naman mga master, ito yung ISS na tinatawag or yung tinatawag na idling stop system. So, pagka napansin niya na ito, yung A naka-off, ibig sabihin
hindi siya mamamatay kapag ka yung naka-stop ka. Ang gawa kasi niyan mga master, kapag ka yung, for example, nasa traffic ka, kusang mamamatay yung motor mo, then once na piniga mo yung throttle, kusang babalik yung motor mo mabubuhay yung motor mo, ganun. So, ginawa yun ni Honda para maging matipid itong scooter na to. So, yan. So, i-on mo lang siya para mangyari yung ganong senaryo. I-on mo lang siya na ganyan. Yung A dapat naka-push back, naka-push. Para at least kapag kayong nasa traffic ka, mamamatay yung motor mo. Then, pag piniga mo ng konti yung throttle mo, mabubuhay naman ulit. Okay? So, ako, hindi ko siya ginagamit kasi hindi ako sanay. Kaya, ini-off ko lang na ganon. Tsaka, feeling ko kasi mga master, medyo kakain siya ng battery kapag ka ganon. So, baka madaling mag-degrade yung battery natin. Okay? So, dito sa handlebar naman, so kung napapansin nyo ito, napakaganda. Para na siyang sa CB650R ko. Yan. Same na siya sa CB650R ko, yung big bike ko na motor. Then, ito naman yun, napakalinis din. Ito yung mga kanyang mga lines. So, yun yung linya. Then, yung dalawang para sa preno niya. So, ito naman yung start na switch niya mga master. So, maganda lang kay Honda, hindi mo siya talaga maririnig na nag-i-start. Mamaya, bibigyan ko kayo ng sample doon mga master. Then, ito na yung mga brake lever niya. Yan. So, ito yung brake lever sa harap. Then, ito naman yung brake lever sa likod. So, dito mga master, no, hindi i-start si ADV 160 kung itong brake ang gagamitin mo, then i-start mo siyang ganun. Wala kasi dito yung switch niya mga master. So, kung mapapansin nyo, wala siyang switch dito. So, yung switch na yan, andito po sa kabila. Ito yung mga master. Yan, ito yung switch na yan. So, kailangan, pakapigay mo siyang ganyan para mag-start. Minsan kasi kapag nape-press natin lang ng ganyan, hindi yan mag-start kasi yun, narinig yung click, hindi siya mag-activate. So, yun mga master. No? So, one more thing dito sa brake. Dito kasi before sa click 1 to 5 ko, meron siya yung parang brake assist. Yun parang naka-cover dito. Tapos pag pinress mo ganun, tapos kinlik mo, magbe-brake siyang ganun. So, yun lang, wala siya dito sa stock. Pwede magpapalit ka ng lever tapos meron siyang parang yung brake assist na ini-install. So, yun lang no. Yun yung sayang. Dapat sana nilagyan mo na yun para Honda para hindi na bibili ng ganitong hindi na papapalit ng brake lever. So, pwede na may lagay yan tingin ko dito eh. Oh. So, sayang. Yan, napakalinis tignan nung na yung Honda. Tapos, ang nagustuhan ko dito kay Honda ADV na 160 is ito. Ito mga master. Yan mga master, adjustable din yan. So, pakita ko sa inyo mga master Ito mga master, para may adjust nyo siya, hilahin nyo lang ko, tapos hilahin nyo siya pababa. Ganun. Then, pag iaangat nyo, hilahin nyo lang ulit, then pataas. Madali lang siya i-adjust. Mga master, so ito, hindi pa siya malambot katulad nung sa CB ko. Matigas siya, so tingin ko kapag sumemplang tayo dito, basag to. Yan, ganun din sa kabila mga master. Then, kung mapapansin nyo, si ADB mga master, napakaangas ng tindig niya. So ito, meron siyang DRL or yung tinatawag na daytime running lights. Yan. So nakailaw lang to mga master kapag kayong naka-on na yung motor nyo or tumatakbo na yung motor ninyo. Tapos ito sa kanyang ilaw naman dito, gumagamit na rin si Honda ADV 160 ng mga LED lights. So lahat ng nakikita nyo na ilaw ni ADV, mapa dito, at saka dito sa likod, mga master, lahat yan LED lights na. So, ganun din ito, hindi din siya malambot. So, possible siya na masira kapag ka yung nadali or na-semplang or natumba yung motor. So, yun. Then, ang isa pa sa kanya maganda, itong stock side mirror niya. So, yan, marami na rin siyang para mga kanto-kanto dyan, mga master. Yan. So, yan, no, ito. So, ito, pwede natin palitan to, pero saka na yun, na-enjoy ko pa yung stock eh. Then, dito naman tayo ngayon sa kanyang gas tank. So, itong si Honda ADV 160 mga master, ang gas sa nito is 8.1 liters yung capacity. Ito. So, malaki na yon. Kasi si Honda ADV 160 mga master, kaya niya tumakbo ng 45 kilometer per liter. More or less. Yun. Depende yon sa driving habit
depende rin yon sa bigat mo, syempre. So, since ako, nasa 72 to 73 kilos, so tingin ko baka hindi ko kaya yung 45 kilometer per liter na yun. Kasi ngayon, sa ngayon mga master, ang average consumption ko, city driving is naglalaro lang sa 35 to 38 kilometer per liter. So, yun, no? Tingin ko mga payat yung sumasakay pagka ganun or mabababang timbang. Okay. So, yan yung kanyang fuel capacity. So, ito lagayin to ng fuel cap mga master. Ito. So, pag inopen mo siya, then lalagay mo yung fuel cap, then makakapag-refill ka na. So, close natin. Yan. So, dito naman tayo ngayon sa compartment ni Honda ADV 160 mga master. So, para mabuksan mo yung compartment at saka yung fuel mga master, ito, ilalagay mo lang yung nakaturo na to doon sa seat at fuel. Then, ito na yung pamimilian mo. So, it's either fuel or seat. So, pag fuel, ito pipindutin mo. Pag seat, ito naman pipindutin mo. So, pinindot natin yung seat. So, ito, nag-open na to. Maririnig nyo na, sorry. Yan. Iyon, maririnig yung click. Sorry. Yan. Tapos, ito na siya. So, sa seat natin, mga master, meron tayong 30 liters capacity. Try natin yung full face helmet natin, mga master, na ilagay. Tingnan natin. Actually, hindi ko pa na-try. Tingnan natin. Lagyan natin. So, lagyan muna natin dito. Para matry natin malagay yung ating full face. Para ma-check nyo rin kung kakasya yung mga full face helmet nyo. Since itong aking ginagamit is yung Spider Flight Carbon. So, tingnan natin. Uy, mukhang kasya. Hop. Mukhang kasya. Try natin. Sarado. Aha, yun lang mga master. So, yun. Hindi kasya ang ating Spider Flight. Pero mukhang kasya kanina eh. So, hindi siya kasya mga master. Tingin ko mga kasya lang dito yung mga half face na helmet. Okay? So, hindi kasya. So, balik na natin. So, siguro malalagay nyo lang dito mga master, mga damit, camera, drone, cellphones. So, ito na basta yung kakasya rito, wag lang helmet mga master. Kung helmet naman, half face siguro, kasya yan. Okay? So, yun ang kanyang capacity. So, 30 liters siya. Kala ko mas malaki na siya. Ganon din pala. Same lang sa click. So, dito naman sa packet niya mga master, hindi katulad ng mga normal na scooter na meron lagayan dito. So, dito sa side na to, wala. Since ito yung kanyang pinaka parang susian, no? Dito naman sa kabila, ito yung pinaka packet niya. So, kailangan nyo nang gawin mga master is to push this one. Then, yan mag-o-open siya. Tapos, pwede na kayo maglagay dito. Kaya lang, hindi masyadong malaki yung compartment niya dito. Pero, ang kagandahan sa kanya mga master, meron na siyang USB dito. So, pwede kang mag-charge. Ayan. Papapahit ko sa inyo. Ayan, kita niyo yan. So, pwede kang mag-charge. So, tingin ko malakas din yan, mga master. Ayan. Tapos, dito, kasya ba ang cellphone? Check natin. Itong cellphone natin is iPhone 11 lang, mga master. So, maliit lang. So, tingin ko, ayun. Kasyang-kasya. So, hindi siya mababasa ng ulan habang nagka-charge. Yung iba, ginagawa, binubutasan dito para lumabas yung kable para ma-charge mo yung cellphone mo while using your phone dito. Okay? Pero ako, siguro, hindi na. Enjoyin muna natin yung stock. So, close na natin to. Yan. So, dito naman tayo ngayon sa front shock, mga master. So, si Honda ADV ay gumagamit ng standard na fork. Yan. So, tingin ko ang brand nito is Showa din. Ayan. So, kung mapapansin nyo, meron kayong makikita dito na ayan. Ayun. To, Showa. So, syempre, alam naman natin ang Showa, magandang klaseng shock na rin yan. So, kahit di nyo napalitan to mga master. So, ang medyo ko lang, parang medyo maano yung rebound kasi nitong shock na to. Parang pag umupo ka kasi mga master, andito na agad eh. Tapos, syempre, yung play niya, gaganto pa. So, kung makikita nyo yung parang ito yung may linya yan, umaabot ako dyan. So, medyo malaki yung play. Yan. So, dito naman, sa likod na shock natin, is Showa rin siya na dibaso. Yan o. So, dual shock din siya. So, unlike na doon sa click natin dati, yung click 125 natin, naka-single or naka-mono shock lang siya. So, ito, pwede ka na magkarga ng mga mabibigat. Yun nga lang, ang downside niya, parang mas masyadong matigas.
So parang nagba-bounce back kasi ako kapag yung napapatalbog sa mga lubak, lalo na kung wala akong karga. Kaya nagpalagay tayo nitong top box mga master, yan, SEC. Top box by SEC mga master, yan. Tapos, yan, Showa na rin yan. So kahit di na ako magpalit, so tingin ko okay na yan. So tamang break-in lang siguro. Tapos dito sa ating baba, ito naman yung ating brake. So itong brake natin mga master, naka-disc brake na itong likod, naka-disc brake na rin itong harap. So yan, yun nga lang, ang disc brake natin sa likod, wala siyang ABS. So ito yung ABS mga master. Asan ba yan? Yun, dito. Yan, wala siyang ABS. Ngayon, itong ABS kasi mga master, importante yan para sa safety ng rider. So, anti-lock braking system yung tawag doon. So, dito sa likod, wala. Ayan. So, hopefully, by sa mga susunod na paggawa ng ADB nila, baka magkaroon na to. Tapos yun, mas mamahal nga lang siya ng konti. Pero okay na yun. At least kahit papano, mas nagmahal naman siya ng konti, mas naging mas safe ka naman, di ba? So, gumagamit nga pala yan ng single piston na Nissin caliper dito sa likod. At dito naman sa harap ay ito dual piston na Nissin caliper na. Yan. So, malakas na yung stopping power niya mga master. Then mga master, dito tayo ngayon sa gulong. So si ADV 160, gumagamit siya ng 110-80-14. Sa harap, 110-80-14 na size. Ito yung federal na gulong mga master. So ito yung stock na tires niya. So ito, wala ko rin naman ako masabi kay federal. Maganda rin naman ang kapit. Hindi pa naman ako dumala sa 200 kilometers na paggamit ko sa kanya. So not sure lang kapag kayong umuulan, no? Hindi ko pa na-testing. Hindi pa kasi umuulan sa atin mga master. Sobra init. Then dito naman sa likod, ito mga master, gumagamit dito sa likod, ang tire size naman niya ay 130-70-13. So ganun din, federal din siya. Yan, so mapapansin nyo. So sana hindi mo siya madaling maupod kasi mahal din gulong na ito eh. Yan. Okay. Then mga master, sa overall na laki niya, umaabot siya ng 1,950 mm. So yun yung mula doon sa pinaka-tip noon papunta rito sa likod. So mahaba-haba rin siya mga master, no? Yan. So ito yung full physical appearance ng Honda ADV 160 mga master. Yan. So sa ground clearance naman mga master, so ito, kung mapapansin nyo, mataas na rin siya. So unlike dun sa click ko na medyo mababa, pwede na talaga siya sa mga rough road. So ito naman, yung pinaka-ground clearance niya mga master, ito yung nandito, nasa 165 mm. Yan, so si Honda ADV mga master, may stock seat height siya na 780 mm. Alright, tapos may kabuuan, yung curb weight niya is nasa 133 kg. So ganito siya mga master kapag ako yung uupo. So since ako ay 5'8", so tingnan nyo kung gaano siya kataas. Medyo parang tiptoe lang naman ako, pero konti lang naman. So tingnan nyo mga master, no? Yan ito siya. So medyo tingkayad lang ako ng konti, pero kayang-kaya na. 5'8" ako mga master. 5'8" yung aking height. Yeah. Tapos medyo mabigat lang siya kasi nasa 133 kg yung kanyang curb weight. Pero wearable mga master, mas mabigat pa rin yung CB ko syempre. Although ito, mas madali siyang i-center stand mga master. Hindi ko alam kung bakit. Pero compare doon sa Honda Click ko, mas madaling i-center stand to kahit mas mabigat to ng konti. Yun, hindi ko alam bakit. Siguro mas maiksi yung pinakaano ng center stand niya. Hindi ko rin masabi eh. So comment nyo nga mga master sa baba. No? Yan. Tapos nga pala, mga master, nag-install din tayo ng, syempre, SEC top box. So, syempre, lagayan ng helmet natin kapag kayong umaalis tayo. Ito yun. So, ang pinalagay nga pala natin ng SEC is itong SEC backbone. Yan. So, ito, ano ba laman na ito? So, itong mga nalalaman nito, ito, andito yung mga drone ko.
Yan. So, yung lahat ng mga camera ko ngayon, yan lang naman yung dala ko ngayon, mga cameras. No? Yan. So, ang forma, solid. Tapos leather na rin siya, no? Yan. So, yun lang naman mga master, ang kanyang specs. So, napakagandang motor sa halagang 166,900 pesos. So, magkakaroon ka na ng Honda ADV 160. So, ayan o mga master. Oh. Ang ganda ng emblem niya dito. Gold dito, tapos partneran ng silver Honda rito. Ayan. Ganda, no? Solid. Tapos, syempre, dito, nagpakabit na rin tayo ng mga pangilan-ngilan lang ng mga accessories, mga master. Katulad nito, itong TDD Night Ranger natin na pinakabit kay MJ Garage. Tapos, ito namang crash guard natin na pinagkakabitan ng auxiliary lights natin. Pinakabit naman natin kay The John's Moto. Dito, dyan lang yan sa North Caloocan, mga master. Then, yun lang. Then, syempre, yung ating horn. So, meron tayong PIA horn doon. Then, nagpalagay tayo ng mga switches. Yun nga. Yung binabanggit ko sa inyo kanina, mga master. Switches. Yan. Pogi, no? So, yun nga pala. Kung magpapakabit kayo ng crash guard, yan, tatanggalin nila to. Then, dito na nila ilalagay yan, mga master. Dito, sa loob. So, medyo umbok siya, mga master. Tapos dito, ito, palagi itong, tingin ko, palagi itong nagagasgasan. Ayan, makikita nyo naman. Kaya, gahanap tayo ng sticker para dyan. Tapos dito na nga pala nakamount yung ating Insta360. So, yan. Naka-dual channel naman na yan. So, tingin ko matibay na yan. So, ginagamit-gamit ko rin naman. Okay naman. Then, yun lang. Tapos, nga pala mga master, kung kayo ay nag-o-offroad, useful sa inyo to mga master. So, tip lang. Pag mag-o-offroad kayo, ako hindi ko pa nabibili. Pero, mamaya or soon, bibiling ko na rin. Ito. Ito sa inyo. Yun dito sa part ng engine. Yan. So dito kasi mga master, kapag nag-o-offroad kayo, kalimitan tumatama rito yung mga bato o kung ano man yung nadadaanan nyo, minsan malalalim, dito tumatama yan mga master. So tingin ko kung mas maganda kung mag-install kayo nung tinatawag na skid plate. So papakita ko sa inyo dyan mga master, andyan yung itsura ng skid plate. So yun, para at least kahit paano, dun muna tatama yung bato before tumama doon sa engine nyo. So, actually, baka hindi na nga tumama sa engine nyo kasi sa skid plate pa lang, dun na maano nyo na yung bato. So, yun lang mga master, no? Tip lang yun para sa mga nag-o-offroad. Okay? So, ayun mga master, paalis na tayo. And pakita ko sa inyo yung sinasabi ko. So ito mga master, ito mga ilaw na to, kapag umandar na kayo, automatic ka mawawala na. So parang ganito. Yan, di ba napansin nyo, nawala na yung ABS tsaka yung traction control. Nawala na siya. So ito mga master, no, yung kanyang riding position, relax lang. Lalo na pagka nalagyan natin ng handlebar riser dito. Mas lalong magiging relax itong sitting position natin dito sa Honda DV 160. Then yun nga lang mga master, sabi ko sa inyo kanina, pag nadadaan to sa lubak, talagang medyo matagtag katulad niyan. Yun, ganun. Napapadaan sa mga lubak-lubak, medyo ramdam mo talaga. Ganda. Ayos yung niya. Yung sa top speed mga master, hindi ko madidiscuss sa inyo yun kasi hindi ko pa naman to tina-top speed pa. Wala naman din akong pagka-top speedan na doon sa lugar namin. Saka na, pag napunta tayo ng bypass sa may Plaridel, sa may Balagtas, yan, dyan, pwede natin to ma-top speed. Diretso kasi yun. Yung handlebar niya mga master, parang big bike na rin, no? Ito, parang na siya, yung tawag ito, malapad na, mahaba. Yun, parang big bike ko, yung sa CB650R. Yun. Saka natutuwa ako dito, halos parehas sila ng panel ng CB650R. Ganyan din yung sa CB650R. So, ang tanong, bakit nga ba ADB 160? So, unang-una doon mga master, dahil ako ay minsan nag-o-offroad,
talagang ito yung pinili ko kasi kung mag-NMAX ako mga master, hindi talaga ubra kasi mas mababa yung ground clearance ng NMAX. So hindi talaga po pwede. So kaya ito ADB. So mas mataas yung ground clearance. Tsaka syempre sa forma na rin. So don't get me wrong mga master, maganda ang NMAX. Iba-iba nga lang tayo ng preference. So kaya ko sinasabi sa inyo to ngayon kasi ito yung sa akin, ito yung para sa akin, ito talaga yung maganda, ADV. Okay, magagalit mga master pero kanya-kanya kasi yan. So may mga iba na syempre mas prefer nila yung NMAX, mas maganda para sa kanila yung NMAX. Iba-iba naman kasi tayo ng opinion mga master, yun. Pero para sa akin, itong ADV kasi ang the best sa akin, sa pangangailangan ko. Tsaka syempre yung looks para sa akin, maganda talaga. Solid. Tsaka ang ganyan dalin mga master, ang ganyan dalin. Hindi ka mahihirapan sa kanya. Kaya napaka-nimble oh. Hindi na nga kumbaga mas magampa itong dalin kaysa dun sa Honda Click ko. Kasi may Click din ako mga master, 2 years ko rin nagamit yun. Hanggang ngayon ginagamit ko pa, kaya alam ko na mas magang dalin to kumpara sa Honda Click. Pagdating sa pagsingit sa kanya mga master, wala namang problema makakasingit ka naman din. Yun nga lang kapag yung tight na tight talaga yung sisingitan mo, syempre doon lang medyo malapad kasi to mga master hindi lang masyadong kita sa video pero kung tutuusin mas malapad pa siya sa CB650R ko mga master. Actually mas gusto ko yun yung malaki yung talaga. Kaya binenta ko si Bitoy. So sabi ko naman sa mga vlogs ko before na bibili talaga ako ng Honda ADV kasi nga sobrang ganda ng itsura, tapos rugged look, tapos saktong-sakto pa sa akin, may pang off-road, di ba? So saan ka pa, di ba? ADV ka na. Tapos mga master, ito pala sobrang lawak ng yung manibela, kumbaga parang ang laki ng ikot ng manibela nito. Ito master, tingnan nyo tingnan nyo to. Pakita ko sa inyo. Park lang tayo sandali. Ito mga master yan sobrang lawak diba? Pero hindi naman tumatama sa tuhod, pero sobrang lawak yun. So kaya ang ganda, napakaliit lang ng turning radius nito kahit na malaki siya. So ito masusubukan na natin to sa Cordillera once na dumating na yung ORCR nito. Tagal So kung pa 2 weeks na ako ngayon, sabi nung kasa 2 to 3 months pa. So 2 buwan pang matitenga to. So sikuloy muna mga gagamitin natin, or hindi muna tayo magra-ride ng malayo. Antayin muna natin yung ORCR. Grabe, ba't kaya inaabot ng ganong katagal yung ORCR ng mga master? 2 to 3 months. Grabe. Kinuha ko to sa tawag ito Maverick mga master, sa may Bulacan. Maverick Racing Factory. So sa issue syempre hindi ko pa madidiscuss sa inyo kasi ngayon ko pa lang naman to na drive, tapos bago pa. So kapag meron, sasabihan ko kayo mga master. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga nanonood mga master. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe lamang sa ating YouTube channel, and pati na rin ang ating Facebook page mga master, idamay nyo na. Maraming salamat po sa lahat. Good luck! God bless! Thank you! Matulungan niyo ako Opo, sige po. Bale mo, paano natin? Yun, dito tayo ngayon sa Our Lady of Lourdes sa San Jose del Monte, sa Grotto. Andito po si Tatay, shoutout po sa inyo, Tay. Tatay Jaime po, shoutout po Ayun, sa inyo. Tatay Jaime ng taga saan po kayo? Taga Sapang Alat, Pangarap. Ayun, Sapang Alat, Pangarap daw. Dito lang din po yun sa Bulacan, Tay. Diyan lang, ito lang malapit lang. Okay, malapit lang ngayon. So ayan po si Tatay Jaime. Jaime Salonga, Tatay Jaime Salonga. Yan. Shoutout po sa inyo, yan. Shoutout po lahat doon sa mga kapitbahay ko, sa ate ko, sa mga kapatid ko dyan. Ayun. Mga nanonood ng One, shoutout po sa kanila. Opo. A few moments later. So meron tayo dito mga magiging followers yan. Ma'am, pangalan niyo ma'am? Angge. Ayun, shoutout kay Ma'am Angge, ayan. Baka may pa-shoutout ka ma'am. Ayoko na yan. Ito kay Madam. Madam, pangalan ma'am? Maricel. Yun. Shoutout kila Ma'am Maricel tsaka kay Ma'am Angge. Yung kasama mo ma'am mahihayin wala, ayun oh.
Mayan. Dalawa Yan. kami dyan. Ha?